Nagtanong ka na ba sa iyong sarili kung bakit may mga taong tila may napakalalim at nakabababgong karunungan na tuluyang nagbabago sa lahat ng nakapaligid sa kanila? Paano kung sasabihin ko sa iyo na may isang sinaunang lihim na nakatago sa kailaliman ng mga banal na kasulatan, isang bagay na inihayag mismo ng makapangyarihang Diyos sa isang piniling tao at hanggang ngayon ay patuloy na nakakaimpluwensya at nakakaapekto sa buong mundo sa mga paraan na hindi natin palaging nauunawaan. Isang pambihirang bagay na maaaring nasa inyong kamay ngayon mismo, ngunit sa kasamaang palad, kakaunti lang ang tunay na nakakaalam, naghahanap o nagsasikap na maunawaan ito sa buong kahulugan nito. Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang libong o taong lihim ng banal na karunungan na natanggap ni Solomon direkta mula sa mga kamay ng kataas-taasan ay higit pa sa simpleng banal na kaloob o isang panalangin mabilis na sinagot ng langit? Na ang transcendental na karunungang ito ay may kasamang tahimik ngunit devastatingly epektibo at nakabababgong espiritual na kapangyarihan na kayang baguhin ang bawat larangan, bawat aspeto, bawat dimensyon ng inyong buhay sa mga paraan na hindi ninyo kailanman naisip na posible? Na kahit pagkatapos gumawa ng mga pagkakamaling pantao at malalaking moral na pagkukulang, hindi talaga nawala kay Solomon ang inilagak ng Diyos ng permanente at walang hanggan sa kanyang puso at kaluluwa. May malalim at komplikadong espiritual na misteryo sa likod ng supernatural na karunungan ni Solomon na kakaunting mga predikador, pastor at espiritual na pinuno ang nabanggit o nangahas na tuklasin ng lubusan. Isang espiritual na susi na strategically nakatago sa pagitan ng mga banal na talata na nagpapakita ng malinaw at hindi mapag-aalinlangan kung paano ang banal na karunungang ito ay hindi lamang direktang nanggagaling sa trono ng Diyos, kundi pinananatili rin at pinapanatiling buhay ng isang bihirang, espesyal at natatanging pananatili sa buhay at sa makapangyarihan at nakabababgong presensya ng banal. Ngayon, tumigil at mag-isip ng malalim. Ilang beses na sa inyong paglalakbay kayo ay desperadong naghanap ng mga sagot sa mga komplikadong tanong. Ngunit lahat ay tila malabo, malinaw at walang malinaw na direksyon. Paano kung ang tiyak na sagot na hinahanap ninyo ay nasa eksaktong banal at hindi nauubusan na pinagmulan na ginawang pinakamatalinong, pinaka-discerning at pinaka-enlightened na tao ang isang batang hari na nabuhay sa buong kasaysayan ng sangkatauhan? Isang pambihirang bagay na hindi umaasa sa edad, sa mga akademikong titulo, sa mga posisyon sa lipunan o sa mga puwersa at kakayahang purong pantao, kundi eksklusibo sa isang pusong tamang nakaposisyon, mapakumbabang at tapat sa harap ng kadakilaan at walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, sa susunod na mga mahalagang minuto na magkakasama natin, matatagpuan at mauunawaan ninyo ng malalim kung ano talaga ang nasa likod ng legendary at nakabababgong karunungan ni Solomon. Mauunawaan ninyo ng crystal clear kung ano eksaktong hiniling niya sa Panginoon, ano ang natanggap niya ng supernatural, at lalo na kung ano ang ginawa niya ng praktikal at tuloy-tuloy para hindi mawala ang espiritual na kayamang walang halaga na ito. Ihanda ang inyong puso at isipan sapagkat ang makapangyarihang mensaheng ito ay maaaring maging eksaktong tiyak na sagot na hinihintay at hinahanap ng inyong uhaw na espiritu sa mahabang panahon. Bago natin simulan ang nakabababgong paglalakbay na ito ng espiritual na pagtuklas, isulat ng may pananampalataya at determinasyon sa mga komento. Panginoon, turuan mo ako ng tunay na karunungan na galing sa itaas. Hindi ito simpleng simbolikong kilos o relihiyosong formalidad. Ito ay tunay at makapangyarihang gawa ng pananampalataya
Kapag nagkomento kayo ng tapat, inihahayag ninyo sa publiko, sa makikita at hindi makikitang espiritual na mundo na tunay kayong handang at handa na matuto direkta mula sa Diyos mismo. I-click ang like button ngayon mismo nang walang pag-aalinlangan. Sa paggawa nito ng may mapagpasalamat na puso, tinutulungan ninyo ang nakabababgong mensaheng ito na maabot ang mas maraming taong uhaw, gutom at nangangailangan ng tunay na espiritual na pag-unawa. At mag-subscribe ka agad sa channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Sapagkat dito, sa banal na lugar na ito, makakakuha kayo ng regular ng mga malalim at nagbubunyag na pag-aaral ng Biblia na tuluyang magbubukas sa inyong mga espiritual na mata para sa mga walang hanggang katotohanan. Taos-pusong pagbati sa pagkakarito ninyo sa sandaling ito. Hindi lahat ng tao ang tunay na naghahanap ng karunungan mula sa itaas, karunungang direktang nanggagaling sa trono ng biyaya. Ipinapakita nito ng malinaw na espesyal kayo, pinili at mahalaga sa puso ng Ama sa langit. At tingnan ninyo ang kapangyarihan at kahulugan nito sa pag-subscribe ninyong may kamalayan at pakikipag-ugnayan ng aktibo sa video na ito. Literal na kumukonekta kayo sa mismong sentral at nakabababgong tema na pag-aaralan natin ng sama-sama. Ang tunay na karunungan ay hindi lamang pakikinig ng passive sa mga impormasyon, kundi ang aktibong, engaged at may kamalayan na pakikilahok sa ginagawa at ginagawa ng Diyos sa aming mga araw. Maraming taong tapat ang gumagamit ng channel na ito bilang matatag at tuloy-tuloy na espiritual na suporta sapagkat hindi lahat ay may lokal na simbahan na malapit sa bahay o accessible na komunidad ng pananampalataya. Dito, sa virtual ngunit espiritual na tunay na lugar na ito, hindi kayo nag-iisa o naabandona. Kaya magkomento ng malaya, makibahagi ng may sigasig, magpadala ng inyong tapat na kahilingan ng panalangin o ikwento ang isang makabuluhang bagay na naranasan at nakaranasan na ninyo. At alamin ng may tiyak, ang huling bahagi ng video ay maaaring naglalaman ng eksaktong espiritual na susi na kailangan upang ma-unlock ang isang pagpapalang nakatigil at naghihintay sa inyong buhay. Simulan na natin ngayon ang aming malalim na pag-aaral ng Biblia tungkol sa ang lihim ng karunungan na natanggap ni Solomon mula sa Diyos at hindi niya nawala. Ang kahilingan ng karunungan sa Gibeon lahat ay nagsimula ng supernatural sa isang prophetikong at nagbubunyag na panaginip. Sa Gibeon, lugar ng mga banal na pakikipagkita, nagkaroon si Solomon ng pambihira at supernatural na pakikipagkita sa makapangyarihang Diyos mismo, isang sandaling napakalalim, matindi at nakabababgo na magpapakita magpakailanman ng kakanyahan, layunin at karakter ng kanyang hinaharap na paghahari. Ang Panginoon ng mga hukbo ay direktang lumitaw kay Solomon at sinabi sa kanya ng may kapangyarihan at pagmamahal, "Humingi ka sa akin ng anumang ibig mong ibigay ko sa iyo." Yushari Chitrish 5. Sa harap ng pambihirang celestial na alok na ito na walang nauna maaaring madaling humingi si Solomon ng hindi mabibilang na kayamanan, nakakadurog na mga tagumpay sa militar, pambihirang haba ng buhay o pangmatagalang pandaigdigang kaluwalhatian. Ngunit siya na hinimok ng kahangahangang espiritual na pagkamatanda para sa kanyang edad, gumawa ng natatangi at nakakaantig na kahilingan na tumatagos ng malalim sa maawain na puso ng Diyos. Tunay at banal na karunungan upang mamahala ng may katarungan, pagkakapantay-pantay at takot sa Panginoon. Ang makasaysayang at walang hanggang sandaling ito ay nagpapakita ng isang makapangyarihan at pangunahing espiritual na prinsipyo. Ang tunay at pangmatagalang karunungan ay laging nagsisimula sa mapakumbabang kamalayan ng sariling limitasyon, ng sariling kahinaan at sa tapat na pagkakamapakumbaba na umaasa ng lubusan, ganap at tuloy-tuloy sa Diyos. Nakilala ni Solomon nang may katapatan ang kanyang natural na pagkabata at pantaong kawalang karanasan at humingi
humingi ng tukoy ng isang mapag-unawa, nakakakita at matalinong puso. Hindi niya gustong magmukhang matalino sa mga mata ng mga tao. Nangakaringhangad siyang makakita ng may banal na karunungan ng tama mula sa mali upang mas maayos, mas epektibo at mas tapat na maglingkod sa piniling bayan ng Diyos. Ito ang unang gintong susi ng karunungan na hindi nawawala o tumutulog. Ito ay hinahanap ng may dalisay na intensyon, tamang motibo at may tapat, transparent at tunay na puso sa harap ng kataas-taasan. Kapag ang karunungan ay hinahanap para sa mga makasariling, ambisyosong o purong pantaong layunin, ito ay hindi maiiwasan na magiging walang laman, baog at walang nakabababgong kapangyarihan na kaalaman. Ngunit kapag ito ay tunay na hinahanap upang maglingkod, upang itayo at upang luwalhatiin ang pangalan ng Panginoon, ibinubuhos ito ng Diyos ng sagana at supernatural. Ilang beses na sa inyong paglalakbay kayo ay humingi ng tukoy sa Diyos ng may sigasig at pag-asa. Paano kung ang pinakamalaking sagot na matatanggap ninyo mula sa langit ay hindi kinakailangang isang agarang at nakikitang himala, kundi isang nakabababgo at permanenteng karunungan na tuluyang binabago kung paano ninyo nakikita, nauunawaan at hinaharap ang mga komplikadong hamon at mga oportunidad ng buhay. Si Solomon sa kanyang maagang karunungan hindi humingi ng mga handang at pansamantalang solusyon. Humingi siya ng walang hanggang direksyon at tuloy-tuloy na karunungan. At dahil dito mismo, dahil sa dalisay at walang sariling motibong ito, ibinigay sa kanya ng Diyos hindi lamang ang hiniling na karunungan, kundi nang mapagbigay din ang lahat ng hindi niya direktang hiniling. Magkomento dito ng may pananampalataya o determinasyon. Panginoon, nais kitang kalugurin ng tunay sa lahat ng aking mga pagpili. Ang tapat na pagpapahayag na ito ay maaaring magbukas ng mga bagong, hindi inaasahang at supernatural na daan sa inyong buhay at ihanda ng maayos ang inyong puso, sapagkat sa susunod na nagbubunyag na bahagi, matatuklas ninyo ng detalyado kung paano sumagot ng pambihira ang Diyos sa mapakumbabang kahilingan ni Solomon na ito at kung ano ang kaugnayan nito direkta sa tukoy at natatanging sandali na ginagalawan ninyo ngayon. Isang matalinong at maunawaing puso nang matapos ni Solomon ang kanyang tapat at mapakumbabang kahilingan, sumagot kaagad ang Panginoon ng mga makapangyarihang salita na nagpapakita ng malinaw kung gaano niya pinahahalagahan at ginagalang ang isang pusong tunay na naaayon sa walang hanggang banal na layunin. Narito, ginawa ko ayon sa inyong mga salita. Narito, binigyan kita ng pusong napakatalino at maunawin na sa una mo ay walang katumbas at pagkatapos mo ay walang katumbas na babangon. Paminahari trade wise. Ang makapangyarihang Diyos ay hindi lamang mapagbigay na tumugon sa tukoy na kahilingan ni Solomon. Ginawa niya ng walang hanggan ang higit pa sa hiniling. Tinatak niya ng permanente kay Solomon ang isang espesyal at natatanging anointing ng karunungan na hindi karaniwang, ordinaryo o natural. Ang supernatural na karunungang ito ay direktang nanggaling sa mismong banal na espiritu ng Diyos at binigyan si Solomon ng pambihira at supernatural na kakayahang makakita ng mga komplikadong sitwasyon, maunawaan ang mga malalim na issue at maghatol ng perpektong pagkakapantay-pantay at banal na katarungan. Ang partikular na uri ng celestial na karunungang ito ay hindi nanggagaling sa mga pinaka-sophisticated na mga akademikong aklat, ni mula sa pantaong karanasang napon sa paglipas ng mga taon. Ito ay tunay na isang mahalagang celestial na regalo, ngunit sabay din isang seryoso at permanenteng espiritual na responsibilidad. Hindi lamang binigyan ng Diyos ng karunungan bilang regalo, pinagkatiwala niya kay Solomon ang isang banal at walang hanggang misyon, mamahala ng may hindi piling katarungan at marangal na takot sa Panginoon ng mga hukbo. At narito ang isang pambihirang bagay na baka hindi pa ninyo napansin o pinag-isipan ng malalim. Ang tunay na karunungan na mapagbigay na ibinibigay ng Diyos, piniprotektahan din niya ng tapat at pinipreserba ng maingat. Kahit noong si Solomon ay naging spiritual na naligaw sa ilang mga nakakahamon na sandali ng kanyang lupa na buhay, kahit noong gumawa siya ng mga questionable na
desisyon, hindi tuluyang inalis ng Diyos sa kanya ang kakanyahan ng makapangyarihan ng naipundin ng permanente, sapagkat ang tunay at banal na karunungan ay nagiiwan ng mga walang hanggang at hindi mabubura na marka sa kaluluwa ng tao. Kapag tunay na nahawakan nito na bago ng kanyang kapangyarihan, hindi kayo kailanman mag-iisip, kumilos o mamumuhay gaya ng dati bago ang nakabababgong karanasan. Gusto ba ninyong makatanggap ng matalinong, nakakakita at maunawaing puso tulad nito na natanggap ni Solomon? Kaya isulat ng may pananampalataya sa mga komento, Panginoon, ibigay mo sa akin ang pusong tunay na maunawin. Ang simpleng ngunit makapangyarihang pariralang ito ay maaaring maging supernatural na simula ng isang pambihira at nakabababgong espiritual na paglalakbay. At sa susunod na naglilinaw na bahagi, makikita ninyo ng detalyado kung paano ang banal na karunungan ni Solomon ay nagpakita ng konkretong araw-araw na praktika at kung paano ang mga walang hanggang prinsipyong ito ay nalalapat direkta sa inyong mga mahahalagang at nakakahamon na desisyon ngayon. Ang paghatol sa dalawang babae at ang tunay na karunungan hindi matagal pagkatapos makatanggap ng supernatural ng karunungan mula sa itaas. Natagpuan si Solomon ng strategic sa harap ng isa sa mga pinakakomplikado, nakakahamon at tila imposibleng mga kaso na maaaring harapin ng sinumang huwes sa lupa. Dalawang babae na nakatira ng magkasama sa iisang bahay, pareho may mga bagong panganak at mahihinang sanggol. Ang isa sa kanila ay aksidenteng nasakal ng nakakalungkot ang kanyang anak sa gabi at nang mapagtanto ang nakakatakot na trahedya at nasaktan ng desperasyon, inilipat ng takot ang patay na bata sa buhay habang ang isa pang ina ay mahimbing na natutulog. Kinaumagahan nang mailantad ang katotohanan, ang pareho ng mga babae ay mariin at may sigasig na naghahabol na maging tunay na ina ng sanggol na buhay pa. Walang mga mapagkakatiwalaang saksi, walang mga konkretong physical evidence, walang mga nahahawakang material na patunay. Ang kaso ay tila ganap na walang solusyon na pantaong posible. Ngunit si Solomon na hinimok at inspirasyon ng banal na karunungan na natanggap niya direkta mula sa trono ng biyaya, nag-alok ng tila nakakagulat na solusyon, hatiing pisikal ang buhay na bata sa kalahati at magbigay ng kalahati sa bawat babaeng nag-aangkin. Eksaktong sa kritikal at nagbubunyag na sandaling iyon, ang tunay na biological na ina ay malinaw na naipakita na saktan ng tunay at instinctive na maternal na pagmamahal. Mas pinili niyang tuluyang iwaksi ang minamahal na anak kaysa makita siyang magdusa o mamatay ng marahas. Ang makasaysayang paghatol na ito ay naging tiyak na tagumpay at nakabababgo. Hindi lamang mahusay na nalutas ang isang pantaong komplikado at tila imposibleng pagtatalo, kundi ipinakita rin ng publiko sa buong bayan na ang supernatural na karunungan ng Diyos ay walang alinlangang nasa kay Solomon ng makapangyarihan at permanente. Hindi ito simpleng natural na talino na nalinang, kundi malalim at supernatural na espiritual na karunungan. Hindi lamang siya nag-analyze ng mga superficial na katotohanan at mga panlabas na ebidensya. Nakakakita at mauunawaan niya ang puso ng tao, ang mga malalim na motibo at ang mga tunay na intensyon ng mga tao. Sa inyong personal at araw-araw na buhay, ilang beses na kayo ay nakaharap sa mga komplikado at nakakahamon na sitwasyon kung saan ang tunay na katotohanan ay tuluyang nakatago, nakatakip o nabaluktot. Paano kung ang makapangyarihang Diyos ay nais na magbigay sa inyo ng banal na karunungan na tumatagos ng malayo lampas sa mga superficial na hitsura, na nakikita ng malinaw ang nakatago sa mga anino at nagdadala ng makapangyarihan sa liwanag ang nakatago sa mga espiritual na kadiliman? Magkomento ngayon ng may pananampalataya at inaasahan. Panginoon, turuan mo akong makakita ng lahat ng sitwasyon gamit ang inyong mga banal na mata. Ang inyong tunay na pananampalataya at tapat na pagpapahayag ay maaaring mag-activate ng isang tuluyang bago at supernatural ngayon mismo. At sa susunod na nagbubunyag na bahagi, mauunawaan ninyo ng malalim kung bakit ang pambihirang karunungan ni Solomon ay hindi lamang pansamantala o pansamantala, kundi tuloy-tuloy at pangmatagalan, at kung ano ang ginawa niya ng
praktikal at tuloy-tuloy upang panatilihin itong buhay, aktibo at makapangyarihan kahit sa gitna ng material na kadakilaan at sa mga nakahahalina ng sedutibong tukso ng ganap na politikal na kapangyarihan. Ang pagpapanatili ng karunungan, takot sa Panginoon at tuloy-tuloy na pagsamba hindi lamang passive na nakatanggap si Solomon ng karunungan direkta mula sa Diyos, aktibo, sadya at tuloy-tuloy niyang inalaga ito. At narito ang isa sa mga pinaka-ignored, neglected at pangunahing katotohanan tungkol sa tunay na banal na karunungan. Kailangan itong panatilihing palaging buhay, aktibo at gumagana sa pamamagitan ng malapit, personal at tuloy-tuloy na relasyon sa Diyos mismo. Ang inspiradong libro ng Kawikaan na matalinong isinulat ni Solomon sa ilalim ng banal na inspirasyon ay nagpapahayag ng may ganap na autoridad. Ang takot sa Panginoon ay simula ng karunungan. Kawikaan 9:10. Nagpapakita ito ng malinaw na ang tunay na karunungan ay hindi lamang isang pansamantalang kaloob na natanggap ng isang beses, kundi sa kaibuturan ay isang kumpletong at permanenteng pamumuhay na matatag na nakabatay sa tuloy-tuloy na paggalang, malalim na paggalang at banal na takot sa kataas-taasan. Si Solomon sa kanyang praktikal na karunungan ay mahusay na nagtayo ng banal na templo, ang pisikal at espiritual na lugar kung saan ang maluwalhati ng presensya ng Diyos ay nakatira ng nakikita, nahihipo at makapangyarihang nakabababgo. Solemnly niya itong inilaan sa maluwalhati ang templong ito ng isang panalangin napakalalim, tapat at makapangyarihan na ang mismong supernatural na apoy ng langit ay dramatically na bumaba at tuluyang naubos ang handog na inalay. Ang mapagpakasakit na ugali at kumpletong dedikasyong ito ay nagpapakita ng malinaw na nauunawaan ng malalim ni Solomon na ang tunay na karunungan ay hindi lamang nanggagaling sa napon na intelektual na kaalaman, kundi sa kaibuturan mula sa tapat na pagsamba, kumpletong pagkakahandog at tuloy-tuloy na paghahanap para sa nakabababgong presensya ng kataas-taasan. Masugid niyang hinahanap ang Diyos hindi lamang sa mga magaganda at mapag-arayang na salita, kundi sa kumpletong pagkakahandog, sa tunay na paggalang, sa banal na takot at sa tuloy-tuloy na pagsamba. At dito mismo kayo ay kailangang tuluyang huminto at mag-reflect ng matapat. Nag-aalaga ba kayo ng maingat sa inyong espiritual na karunungan o naghahanap lamang ng desperado ng mga mabilis na sagot at agarang mga solusyon? Ang walang hanggang lihim ni Solomon ay hindi lamang humingi ng isang beses, kundi manatiling tapat, patuloy na magtiis at manatiling matibay sa banal na presensya. Patuloy niyang pinapanatili ang isang espiritual na altar na nakasunog at umaapoy sa harap ng Panginoon ng mga hukbo. Siguro nararamdaman ninyo sa sandaling ito na may nakakahalaga na unti-unting naglalaho sa loob ninyo, na ang apoy ng pananampalataya ay bumababa. Ngunit ang napakahusay na pambihira at nakabababgong balita ay ang parehong tapat na Diyos na nagbigay ng supernatural na karunungan kay Solomon ay nais na makapangyarihang muling pagkakasunog ang banal na apoy na ito sa inyo ngayon mismo, sa eksaktong sandaling ito. Lahat ay hindi maiiwasan na nagsisimula sa banal na takot, sa mapakumbabang kamalayan na nang walang Diyos, nang walang kanyang presensya at nang walang kanyang direksyon, ang lahat ng pantaong kaalaman ay tuluyang nauubos at nagiging walang silbi. Isulat ng may katapatan sa mga komento. Panginoon, turuan mo akong marangal na katakutan ka sa lahat ng oras. Hindi ito simpleng magandang relihiyosong parirala. Ito ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng kumpletong pagkakahandog at kumpletong pagsuko. At bago tayo pumunta sa susunod na nakabababgong turo, hayaan ninyong ipaalala sa inyo ng maayos ang tungkol sa isang napakahalagang bagay. Maging committed na miyembro ng channel. Sa pamamagitan nito, nakakatulong kayo ng konkretong magdala ng mga kinakailangang damit sa mga nangangailang tao na lubhang nangangailangan. At kung ngayon ay hindi kayo makakapag-ambag ng pinansyal, huwag laktawan sa anumang paraan ang mga advertisement. Ang bawat kumpletong panonood ay gumagawa din ng tunay at makabuluhang pagkakaiba sa buhay ng isang nangangailang tao. Ihanda ng maayos ang inyong puso at isipan
yan, sapagkat susunod ay mauunawaan ninyo ng malinaw kung ano ang hindi maiiwasan na nangyayari kapag ang banal na karunungan ay napabayaan o naabandona, at kung paano natin maaaring maging malakas na. Turuan ni Solomon na bumalik sa tamang landas kahit pagkatapos na magkamali ng malaki. Ang mga pagkakamali ni Solomon at ang katapatan ng Diyos, kahit nakatanggap ng lahat ng pambihirang at supernatural na karunungang iyon direkta mula sa mga kamay ng kataas-taasan, gumawa si Solomon ng mga malaking at makabuluhang pagkakamali. Maraming mga pantaong pagkakamali, at ito ay nagbubunyag at nagpapakita sa atin ng isang lubhang mahalaga at pangunahing bagay. Ang pagkakaroon ng banal na karunungan ay hindi automatikong katumbas ng paggamit nito palagi ng tama sa lahat ng mga pangyayari ng buhay. Sa paglipas ng mga taon at mga dekada, unti-unting naging involved si Solomon ng questionable sa maraming estranghera at paganong mga babae. Nag-asawa ng mga ito ng strategic para sa mga convenient at advantageous na political alliance. Ang mga impluensyang babaeng ito ay hindi maiiwasan na nagdala kasama nila ang kanilang mga peking at idolatrous na mga Diyos. At si Solomon, na espiritual na humina at na kompromiso, ay tragic na pinahintulutan na magtayo at magdedika ang mga profane na altar sa mga kadiri-diring mga idolo. Kahit sa lahat ng karunungang natanggap, gumawa si Solomon ng mga pagkakamali. Marami, at ipinapakita nito sa atin ang isang mahalagang bagay. Ang pagkakaroon ng karunungan ay hindi katumbas ng palaging tamang paggamit nito. Sa paglipas ng mga taon, nakipag-ugnayan si Solomon sa maraming dayuhang babae. Pinakasalan niya ang mga ito para sa mga political alliance. Ang mga babaeng ito ay nagdala ng kanilang mga Diyos, at si Solomon na naghina sa espiritual ay pinahintulutan na magtayo ng mga altar para sa mga idolong ito. Ang taong nagtayo ng templo ng Panginoon ngayon ay nagtatatag ng mga lugar ng pagsamba sa mga peking Diyos. Paano ito naging posible? Ang sagot ay simple ngunit malalim. Tumigil siya sa tuloy-tuloy na pagtakot sa Panginoon. Kapag hindi natin pinalaki ang karunungan, maaari itong matahimik ng mga pagnanasa at mga interes ng tao. Gayunpaman, kahit sa gitna ng kanyang mga pagkakamali, hindi agad-agad na iniwan ng Diyos si Solomon. May pangako, may tipan, at ipinakita nito ang katapatan ng Diyos. Hindi lang siya tapat sa kung ano ka ngayon, kundi sa nakita niya sa iyo sa simula. Marahil nakakaramdam ka ng kalayuan, marahil iniisip mo na nawala mo na ang ibinigay sa iyo ng Diyos. Ngunit pakinggan mo ito ng mabuti. Ang katapatan ng Diyos ay mas malaki kaysa sa inyong mga pagkakatisod. Hindi niya kinansela ang karunungan kay Solomon, ngunit tinawag siya pabalik sa pamamagitan ng sakit, pagninilay at pagsisisi. Sa dulo ng kanyang buhay, sinulat ni Solomon ang Ecclesiastes, isang malalim na libro, puno ng mapait na mga pagninilay, ngunit puno rin ng mga walang hanggang aral. Nakilala niya na lahat ay walang kabuluhan ng walang Diyos, at nagtapos sa lahat ng narinig. Ang buod ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang tungkulin ng bawat tao. Ecclesiastes chapter 12:13. Kung gusto mong ipahayag na may pag-asa pa para sa inyong paglalakbay, isulat sa mga comment. Panginoon, gusto ko pa ring tuparin ang inyong layunin, at sa susunod na pagtuturo, mauunawaan ninyo kung paano ang karunungang ito, kahit pagkatapos ng mga pagkakamali, ay patuloy na naging referensya hanggang ngayon. At kung ano ang ibig sabihin nito para sa inyo na nais ding mag-iwan ng spiritual na pamana, karunungang tumatagos sa mga henerasyon sa kabila ng kanyang mga pagkakamali. Nag-iwan si Solomon ng pamana na tumagos sa mga siglo. Ang kanyang mga kawikaan, mga sulat at mga pagninilay ay pinag-aaralan hanggang ngayon ng mga tao sa buong mundo, mga naniniwala at hindi naniniwala. Ipinakita niya sa atin na ang tunay na karunungan ay higit pa sa tamang sagot sa tamang oras. Ito ay isang spiritual na pamana na humuhubog sa mga kultura, nagbabago ng mga buhay at nagtatatag ng mga susunod na henerasyon. Ang pamana ni Solomon ay nasa templong itinayo niya, sa mga salitang sinulat niya, ngunit lalo na sa paghahayag na ang takot sa Panginoon ay mas dakila kaysa sa anumang trono o yaman. Ang kanyang pangalan ay nakaugnay sa karunungang hindi nawala dahil pinili ng Diyos na gawing nakikita ito sa paglipas ng panahon. At
kayo? Anong pamana ang nais ninyong iwanan? Ang inyong mga anak, apo o mga taong nakapaligid sa inyo ba ay natututo ng karunungan sa pamamagitan ng inyong halimbawa? Kapag pinili ninyong mamuhay ng may pagkakaalam at takot sa Diyos, nagtatanim kayo ng mga binhi na balang araw ay magbubunga ng walang hanggan. Hindi mahalaga kung nasaan kayo ngayon, maaari kayong magsimula ngayon sa pagtatayo ng pamana tulad ni Solomon. Isang pamana na hindi sinusukat sa mga material na bagay, kundi sa mga espiritual na katotohanan na nabuhay at naibahagi. Mag-comment ngayon, Panginoon, gusto kong mag-iwan ng pamana ng karunungan. Ito ay maaaring simula ng bagong kabanata sa inyong kasaysayan. Sa susunod na pagtuturo, malalaman ninyo kung paano tumuturo ang karunungan ni Solomon sa isang mas dakila pa, isang uri ng karunungang naging laman na lumakad sa aming kalagitnaan at nais na manahan sa inyo ngayon mismo. Si Jesus, ang karunungang naging laman, mas dakila kaysa kay Solomon, ay nandito sa Mateo 12:42. Gumawa si Jesus ng nakakagulat na pahayag at narito ang mas dakila kaysa kay Solomon. Ang pangungusap na ito ay naghahayag ng isang malalim na bagay. Si Solomon ay sumasimbolo sa karunungang ibinigay ng Diyos sa mga tao, ngunit si Jesus ay ang karunungang mismo na naging laman. Hindi lang nagsasalita ng mga salita ng buhay, siya ang buhay. Hindi lang nag-aalok ng pangunawa, siya ang perpektong daan. Ang kadakilaan ni Solomon ay nakakamangha sa mga hari at mga reyna. Ngunit ang kadakilaan ni Jesus ay nagbabago ng mga puso. Habang tumatanggap si Solomon ng karunungan, nagbabahagi si Jesus ng buhay na karunungan na may biyaya at katotohanan. Hindi lang siya humuhukom ng patas, kilala niya ang pinakamalalim sa tao sapagkat siya ay Diyos sa aming kalagitnaan. Kapag inimbita ninyo si Jesus na manahan sa inyo, inimbita ninyo ang pinagmulan mismo ng karunungan. Ginagabayan niya ang inyong mga hakbang, sisinagan ang inyong isip at tutulong sa inyong makita gamit ang mga mata ng Espiritu. Si Jesus ang karunungang hindi nabibigo, hindi nawawala, hindi nasasama. Gusto ba ninyong mamuhay ng may karunungan? Kung gayon ay mamuhay kasama si Jesus. Siya ay higit pa sa halimbawa. Siya ang tagapagligtas na nagbabago sa inyo mula sa loob hanggang sa labas. Mag-comment ngayon, Jesus, maging karunungan ng aking buhay. Ito ay isang pahayag ng pagsuko at spiritual na pagbabago. At bago tayo pumunta sa susunod na bahagi ng pag-aaral, isang espesyal na paalala, maging miyembro ng channel. Sa ganitong paraan, nakakatulong kayo sa mga balo na nakakaharap sa mga hirap. At kung hindi kayo makakaambag ngayon, huwag laktawan ang mga advertisement. Bawat panunood ay tumutulong sa misyong ito na magpatuloy. Sa susunod na pagtuturo, ihahayag namin kung paano ninyo maaaring ma-access ang karunungang ito araw-araw sa mga simpleng desisyon at praktikal na mga sandali ng inyong paglalakbay kasama ng Diyos. Pakikinig sa Espiritu at pagsasagawa ng salita kung nakatanggap si Solomon ng karunungan sa Gibeon at si Jesus ay ang karunungang naging laman. Paano nga ba kayo maaaring mamuhay ng may karunungan ngayon? Ang sagot ay nasa inyong araw-araw na relasyon sa Espiritu Santo at sa tuloy-tuloy na pagsasagawa ng salita ng Diyos. Ang karunungan ay hindi impormasyon, ito ay panloob na pagbabago. Inaanyayahan tayo ni Santiago 1:5. Kung may kulang sa karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos na nagbibigay sa lahat ng walang pagdadamdam at hindi tumutuligsa at ibibigay sa Kanya. Ibig sabihin nito na ang karunungan ay available sa inyo araw-araw kung hahanapin ninyo ito ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Nagsasalita ang Espiritu Santo. Siya ay nagtuturo, nagwawasto, gumagabay. Ngunit kailangan ng panloob na katahimikan upang marinig. Kailangan ninyong bitawan ang mga ingay, ang mga opinyon ng tao at hanapin ng may pagkakatapat ang direksyon ng Diyos. At kapag narinig ninyo, kailangan ninyong isagawa. Ang karunungan na walang pagsunod ay nagiging baog na kaalaman. Ngunit ang karunungan na may aksyon ay tulad ng binhing naitanim sa tamang lupa, nangingintab. Gusto ng Diyos na bigyan kayo ng karunungan para sa pakikipag-ugnayan sa mga pagpiling pampinansyal sa kinabukasan ng inyong pamilya. Ngunit kailangan ninyong magposisyon tulad ni Solomon na may nakakaunawang puso at uhaw na makapagbigay lugod sa Panginoon
Panginoon. Mag-comment ngayon, Panginoon, makipag-usap sa akin araw-araw. Ito ay isang simpleng panalangin, ngunit makapangyarihan. At bago tayo pumunta sa huling bahagi ng video, isang huling imbitasyon, maging miyembro ng channel. Sa ganitong paraan, nakakatulong kayo sa mga ulila na nangangailangan ng pag-aalaga. At kung hindi kayo makakaambag sa pera ngayon, huwag lang laktawan ang mga advertisement. Bawat pagtingin ay isang binhi ng pagmamahal na naitanim sa buhay ng iba. Ngayon, maghanda dahil sa susunod at huling bahagi, makatanggap kayo ng salita na baring mag-unlock ng pagpapalang nakatigil sa inyong buhay matagal na. At hindi ito basta-basta. Kakaunti lang ang mga taong may spiritual na disposisyon na manood ng kumpletong video tungkol sa salita ng Diyos. Ipinakita nito na uhaw kayo sa katotohanan, sa karunungang nagbabago. Ngayon, gusto kong hamunin kayo na mag-comment ng pangungusap na magtatatag sa sandaling ito. Gagabayan ako ng karunungang mula sa itaas. Ang pahayag na ito ay magpapakita sa akin kung sino ang mga piniling na natiling matatag hanggang sa dulo ng video na ito. Kayo ay isa sa kanila. Ibahagi ang video na ito sa kahit isang tao. Alalahanin, ang narinig ninyo ay maaring sagot na hinahanap ng ibang puso sa Diyos sa eksaktong sandaling ito. Maging channel na nagdadala ng liwanag. Ipadala sa mga grupo, sa WhatsApp, sa social media. Huwag itago ang lampara sa ilalim ng kama. Hayaan itong magnining. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na ngayon. Kung bahagi na kayo ng spiritual na pamilyang ito, maging proud. Nagtatatayo kayo ng walang hanggan. Ngunit kung hindi pa kayo nag-subscribe, tanungin ninyo ang sarili, bakit hindi? Huwag kumain ng salita at tapos tatalikuran. Parangalan ang pagkaing natanggap ninyo. Maging aktibong kasali, patuloy na manood ng ibang mga video ng channel. Ito ay magpapanatili ng apoy ng inyong pananampalataya, magre-renew ng inyong isip at magpapalakas ng inyong espiritu. Ngayon, manatili sa ilang minutong tahimik. Hayaan ang musika. Pumikit, magpasalamat. Huwag muna tapusin ang video. Payagan ng Espiritu Santo na tapusin ang gawaing ito sa loob ninyo. Ito ang inyong sandali kasama ng Diyos. Pahalagahan ninyo ito.